In this restless journey of faith, Mary, our mother, let us emulate on this narrow road that we take. Have courage to go straight. In this dauntless journey of hope, led by the Spirit as we go forth, service to others is our sin. In obeying the Father's will, Like Mary, in obeying the Father, let us follow the words and tell the world. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. In this endless journey of love, let us be one in mind and heart. humility and immunity, let us serve our community. Like Mary, in obeying the Father, let us follow the words and tell the world. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. The Blessed Mother said, To whatever He tells you, with Mary we can understand how to follow Jesus, how to follow Jesus, how to follow Jesus. follow Jesus. Let us follow Jesus, her Son, her Son. We are all servants of the Lord, gathered as His fold. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. Let us bring change to the world, according to God's word. We are servants of the Lord, servants of the Lord. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy.
Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pitsa 1 sa buwan sa Abril 2024. Human sa murag taud-taud natong bakasyon, murag taud-taud banto ati Inday no kay kuan man 4 days no, long weekend tungod usab sa ato ang Holy Week. Karon balik ta back to normal, balik sa trabaho kay di man ta mga Disney princess. Saan sa akong partner nga si Sir Manny de los Santos ra bakala ko yung alagad sa Kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni kontod sa alas 9 karong buntag sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda natong ipadangat og unang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, farm production drops in Cebu City. Sa Super Balita sa Sunstar, pump boat misilaob. Sa The Freeman, state of calamity in Cebu City mountain barangays. Sa Banat News, sa The Freeman, 29 na lumos atol sa Semana Santa. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos forms body to beef up West Philippine Sea security. Sa Philippine Star, Marcos signs order on maritime security. Sa Manila Bulletin, Marcos strengthens Philippine maritime security. Ug sa Tempo, Holy Week tragedy. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik mo ipadangat kaninyo mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu maing buntag Pinoy ug karon sa mga paghisgot-hisgot atong unahon kining pag-awhag ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga Sugbuanon nga mga Katoliko nga mo maghinuklog no sa pagsekripisyo ni Hesukristo sa cross ug mahimo kitang mupatigbabaw matud pa sa kalinaw ug gugma ngadto sa uban. Si Archbishop Palma nihatod sa iyang mensahe pinaagi ni ining recorded video na ilang gipost sa official Facebook page sa Archdiocese ug gi-share usab ngadto sa mga sakop sa media ni adtong Sabado sa gabi, March 30, 2024, pipila ka oras sa wa pa ang Easter Sunday nga mao usay nag-commemorate sa kadaugan ni Hesukristo over death and his resurrection. Sa iyang pamahayag niingon si Archbishop Palma nga atong panghinaot nga madasig kita sa pagbuhat sa kabubuton sa ato ang Ginoo nga naghigugma nato nga nagpakamatay apan nabanhaw. Ato sigurong ipadangat ang kinatibuk-an nga mensahe ni Archbishop Palma. Pwede ba, Del? Isa. Mga hinigugma diha ni Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Semana Santa na pag-usab. Sa atong pagselebrar niini, gihandom nato ang way sukod nga gugma sa Dios. Nagpakamatay siya alang kanato aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Nining Semana Santa, gidapit ko kamo sa pag-ampo o pagpartisipar sa mga kalihukan sa simbahan. Duol kamo sa kumpisalan, mag-Stations of the Cross, magbisita iglesia, mamalandong sa 7 palabras, og pag-attend sa Santos nga Misa. Kung mahimo buhata kini isip usa ka pamilya o grupo, himuon ta kini sa dakong pagtuo. Mga hinigugma nining Semana Santa, gidapit ko kamo sa pagbuhat sa spiritual, matud ba, o corporal works of mercy. Pinaginini atong giandam ang atong lawas o kalag sa dakong kapistahan sa pagkabanhaw. Tinuod nga nahimong balaan ang Semana Santa tungod sa dakong gugma sa Dios. Apan ato usab mahimo kining Semana Santa nga balaan pinaagi sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug mga buhat sa kaluoy. Mga hinigugma, nagampo ako nga kining Semana Santa maghatag kaninyong daghang grasya. Akong panginaot nga mutubo ang inyong pagtuo, magkusog ang inyong paglaom ug labing mainiton ang inyong gugma. Inampuay kitang tanan. God bless. Okay, so murag di mao ang iyang Easter message, no? Mao to ang iyang gisulti before nagsugod yun ang mga, before yun the start of Holy Week. So, ang iyang mensahe ni Archbishop Palma atul sa Easter, lahi pud to ato ning ipakita be murag duwa nakakita siguro si Rodel, no? Ato lang pangitaon niya atong ipadungog karon kay kung kato atong basihan karaan ato before pa to sa Holy Week. So kanidel aron di na ka maglisod. Kani siguro atong ipakita, no? Mas importante ni kay mo ni mas bag-o bali mao ni pagsaw ni Archbishop Palma sa katusang after sa iyang gihatag nga message before Holy Week. Kay before Holy Week man to nga giawhag niya mahimo tag mga maayong buhat, magreflekta, maghinulsol, mukumpisal, musimba. So kaning iyang bag-o nga mensahe karon nag-awhag ni natong mga Katoliko nga mupatigbabaw sa kaning gugma o kalinaw, no? Og yasag kitang giawhag nga suklian nato ang gugma sa Ginoo pinaagi sa pagpakita og compassion to others and become instruments of peace in the world. Matod ni Archbishop Palma nga ang pagkabanhaw
nagsimbolo kini og paglaom and redemption. Iyang gipasabot usab nga the stone sealing Christ's tomb represents sin and its rolling away symbolizes God's grace taking over. So kung imong mabantayan karon, kung mapakita man ito nato ron ang Easter message ni Archbishop Palma, before katong hulik iyang background itom. But karon ang kini iyahang mensahe nga gipakita nato, yung Easter message ang gi-air usab sa ato ang Facebook page sa Cebu Archdiocese. Unsa to Bruce? Okay, gi-download pa. Sige, ato to ipakita lang unya. Inalang ko kung ready na. Iyang gipasabot nga ang katong mo sa gisgutan kagahapon sa misa ni Father Jesper Petralba nga katukunong bato nga nag-seal sa gilubngan ni Kristo mo to'y nagrepresentar sa mga sala ug ang pagtangtang niini, it's rolling away, nagsimbolo usab sa grasya sa Ginoo nga mao'y nihulip niini. Sa New Testament, after Joseph of Arimathea buried Jesus in a tomb, he rolled a large stone in front of the entrance to seal it. But when Mary Magdalene, a disciple of Jesus, and other women visited the tomb on the third day after Jesus' crucifixion, they discovered the stone rolled away and the tomb empty, signifying Jesus' resurrection. So matod ni Archbishop Palma, maglipay ta kay sa iyahang pagkabanhaw, matod pa na angko nato ang grasya sa bagong paglaom ug sa bagong kinabuhi. So karon ato ning kani mao na gyud ni ang Easter message ni Archbishop Palma, atong ipapaminaw ang kinatibuk-an sugod gyud sa sinugdanan. Okay. Mga hinigugma diha ni Kristo. Happy Easter kon malipayon Pasko sa pagkabanhaw ninyong tanan. Bot na ko itunol ang akong mga pasalamat sa tanan nga mga volunteers og nagpartisipar sa mga parokya og naglihok gayon aron ang atong Holy Week activities sa atong simbahan dinhi sa Sugbo magbalampuson. Tungod ninyo nahimo gayon nga mas mahinungdanon ang selebrasyon sa Pasko sa pagkabanhaw. Daghang salamat ninyong tanan. Daghan na ang pamalandong nga atong nabati. Atong panginaot nga madasig kita sa pagbuhat sa kabubuton sa atong Ginoo nga nagigugma nato nga nagpakamatay apan nabanhaw. Mga hinigugma sa iyang pagkabanhaw, si Jesus nagpakita sa iyang mga apostoles, dala ang paghatag sa gasa sa kalinaw. Mga hinigugma, mauusab kini ang gasa nga gihatag kanato sa Ginoo. Atong pagampo nga mamahimo kitang mga instrumento sa kalinaw sa atong Ginoo sa pagpuyo nato nining kalibutan. Saya usab nga pagkabanhaw, naligid na ang dakong bato nga gaali sa iyang lubnganan. Bato nga babag sa atong pagkatawo o kinabuhing Diyos nun. Naligid na ang bato nga simbolo sa sala o migula ang grasya nga mao ang nabanhaw nga Jesus. Busa maglipay kita kay tungod sa iyang pagkabanhaw na ang konato ang grasya sa bagong paglaom, bagong kinabuhi, grasya sa kabanhawan. Tungod nini malipayon kita nga maingon, we are an Easter people and Alleluia is our song. Pasbunako, Happy Easter kanatong tanan. Okay, so mao kadto ang Easter message
ni Cebu Archbishop Jose Palma nag-auhag natong mga Katoliko nga mga Subuanon nga magkat-on kita sa sakripisyo no nga gibuhat ni Jesucristo sa krus ug atong ipakatap kining gugma ug kalinaw ngadto sa uban sa pagtapos na sa ato ang Semana Santa. Sa mensahe ni Archbishop Jose Palma ato lang i-emphasize no iya sang gitumbok ngadto sa mga matuuhon nga ang atong pagsaulog sa Easter Sunday nagpasabot ni nga pagkabanhaw ni Jesus sa Semana Santa ug siya nang hinaot nga magdasig sab kini nato matud pa sa pagbuhat sa kabubuton sa kaytas-an nga naghigugma natong nagpakamatay apan nabanhaw. Iya sang gipasalamatan ang mga nagkalain-laing mga nitabang no mga parokya ug mga volunteers alang usab sa kalampusan ni ining ato ang Holy Week ug tibuok sad Kwaresma. So mao to amoy hingpit ka nagtapos usab sa ato ang Lenten season ang Easter Sunday kagahapon. Karon Abril 1 na start of the new month na sab. So samtang maunay mensahe ni Archbishop Jose Palma ato sang gisusi kung kumusta man sad ang kahapsay ug kalinaw sa tibuok Central Visayas ba o sa Cebu atul usab sa Semana Santa. Matud sa PNP, sa report usab ni Arnold Bustamante nga sa kinatibukan malinawon ang probinsya ug ang dakbayan sa Sugbo atul usab sa pag-obserbar sa Semana Santa. Kini mo'y paghulagway sa duha no sa Cebu Police Provincial Office, CPPO, ug sa Cebu City Police Office kun CCPO. Si Police Major Wendell Abellana, ang Information Officer sa Cebu Provincial Police Office, niingon nga way natala nga dagkong krimen apan dunay gilusad nga mga dungan nga anti-criminality operations nga gisugdan sa Lunes Santo hangtod na sa Miyerkules Santo. Ang isla sa Bantayan mo'y usa sa gipatutukan ni Police Colonel Percival Zorilla, hepe sa CPPO, subay usab sa pagdagsa sa mga lokal ug langyaw nga mga turista no kay tanan mga Subuanon kay bawo man nga daghan gyud kay tawo mga tus Bantayan basta Holy Week gawas na nindot og dagat fiesta sad na nila dito. Apan gibutiag ni Abellana nga malinaw ng kapistahan sa mga isla way natala nga mga dagkong krimen sanglit daghang mga pulis ang gipadala sa CPPO ug sa Police Regional Office kun PRO7. Matud sa kapulisan nga wa ra makasugat og problema sa tibuok Semana Santa gani human sa Semana Santa naka-focus na dayon sa sugat sa Minglanilla. So gikan sa Bantayan labang na sab nga ri sa sugat sa Minglanilla nga mausad na may tabo basta Domingo sa pagkabanhaw. Sa Sabado pa lang sa gabi matud pa niadto Marso 30 daghan ng mga pulis ang gipada ngadto lungsod sa Minglanilla aron moabag usab sa pagdumala sa dagan sa trapiko tungod kay napanglantawan nga muhuot gyud ang traffic sa maong lungsod. Sa dakbayan sa Sugbo gipahibaw usab ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga hapsay ug mingaw ang tibok syudad atol sa Semana Santa. Dugang ni Rafter nga niadtong Biyernes Santo nagdasok ang mga tao sa Celestial Gardens, sa Good Shepherd, sa Banawa ug Tabor Hills sa Barangay San Jose. Apan wa sila makatala og problema, gumikan kay dunay mga pulis o mga barangay tanod na bantay sa maong mga dapit. Ang usa sa gipabantayan sa CCPO ang mga kandilang gipagdagkutan sa mga simbahan ug mga religious sites nga peligro sa sunog, apan duna ra say mga sakop sa Bureau of Fire Protection kun BFP ug mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matud ni Rafter, kadto lang sa safety concern na tungod sa kainit unya magdagkot og mga kandila bat naapod mga BFP ug CCDR MMO daghan pud silang gipakatap nga mga sakop. Ang Pero 7 nagandam usab og mga sakop atol sa Easter Sunday kun ugaling dunay mga dapit nga padalhan og pulis labi na nga daghan sa mga tawo anaa sa mga beach resort. Ipasalamatan ni Police Brigadier General Anthony Abirin ang iyang mga sakop nga nahimong malinawon ug hapsay ang pagtimaan sa Semana Santa. Apan bisan pa man og mahapsay ug malinawon do na lang gihapoy mga nasikop ni abot gani kini og 151 ka mga individual ang nadakpan sa kapulisan sa dakbayan atol sa 5 ka adlaw nga anti-criminality operations gikan sa Marso 27 ngadto sa 31. Kini bisan pa man sa hugot nga seguridad nagipatuman sa Semana Santa. Kabahin sa kampanya sa illegal nga drugas nakasikop ang Cebu City Police Office kun CCPO ug 21 ka mga drug personalities
nga may resulta sa pagkasakmit sa 158.87 o 158.87 grams nga shabu nga dunay standard drug price nga 1 million kapin. Wa usab nila lugaki ang pagbukod sa illegal gambling di nakasikop sab og 68 ka mga sugarol ug moabot gyud og dulan sa 5,000 ang naembargo nga kwarta gikan sa mga sugal. Usad-usab ang CCPO og 52 ka operations batok sa mga tao nga dunay mga pending warrant of arrest sa lain-laing mga kasong giatubang sa korte nga may resulta usab sa pagkasikop sa 62 ka mga akusado. 16 kanila giila nga mga most wanted person. Matud ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ilang gitunga ang ilang personnel din ang kapin sa 300 mo gitahasan sa pagbantay sa mga kalihukan sa Semana Santa sa dakbayan sa Sugbo, samtang ang uban ning lusad sa anti-criminality operations. Gawas sa mga naka-uniforme nga pulis nga nagbantay sa mga simbahan, lakip na sa religious sites sa dakbayan, doon na sab sila gipangtahasan nga mga sakop nga nakasibilyan lang nga maniid sa mga kriminal. So kung 151 na sikop sa managlahing krimen dito sad sa Liloan, Cebu City man to, no? Dito sa Liloan, sus niabot yung 17 kabuok ang nadakpan sa tulo ka mga tigbakayan. Bungkag lampinig matud pa ang mga sugarol. Kay girondas ka pulisan sa lungsod sa Liloan sa tulo ka managlahing tigbakayan niadtong Huwebes ug Biyernes Santo. Lain sad ni ilang unsa man part ka ni sa ilang penitensya, part ka ni sa ilang reflection di sa Takibao, no? March 28 ug 29. Resulta kini sa pagkasikop sa 17 ka mga tao. Unang gironda sa kapulisan ang gipahigayong tigbakay sa Barangay Poblasyon ug sa Barangay Katarman sa Huwebes Santo, Marso 28. Gisundan ni adtong Biyernes Santo, Marso 29. Human gialarma ang laing tigbakayan sa Barangay Tayod. Nasakmit sa kapulisan ang mga manok panabong lakip na katong mga bihag ug ang mga buwang niini. Matud ni Police Major Eric Hingoyon, hepe sa Liloan Police Station, nga ilahang gipang monitor ang illegal gambling activities sa ilang lungsod, labi na nga nakadawat na silang impormasyon nga musiaw gyud ang tigbakay panahon sa Semana Santa. Kasamtang ipangbalhog sa Liloan Custodial Facility ang mga sugarol, ug giandam ng kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 o prescribing stiffer penalties on illegal gambling ug katakda nga kini ipasaka karong adlaw Abril 1. So imbis magbinignit mo, nagkuan man mo dito, sugal man mo, himas rehas no yung ending noon ninyo. Makahinuklugid mo ana kung nadakpa na mo kay magunsa pa man mo dito sa prisuhan. Mao na. So ni resulta na. Okay, so mubalik mi. Human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadiyang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayo sa mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na po Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Say reparation, Monsignor. Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon padayon sa atong paghisgot-hisgot ang Weather Bureau pag-asa ni pahimangno karon og dangerous heat index no sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Ang pag-asa ni pahimangno nga moabot gyud og danger levels ang heat index sa kapin sa kadosena ka mga dapit. Unya magpadayon ko ng exposure ni ini. Ang ilang warning giluwatan for the weekend ni no, pero bisan man og over the weekend ni ilang pahimangno, we know nga dili masad na murag switch nga mo on og off gani gahapon and in the previous days. Grabe gyud kaayo ang kainit. Dunay mga uban nga miabot gyud og 44 degrees Celsius sa mga labing init nga mga dapit dito sa Kauluhan, 43 Celsius sa Zambales, 42 sa Quezon, 42 sa Calapan Oriental, Mindoro, 42 sa Mindoro, San Jose ug sa Palawan ni abot yung 44. Unya sa Rojas City in Capiz, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, magkuan lang mo range lang ug sa Dumangas, Iloilo mo range lang from 44, 42 to 43. Unya tinuod yun kay dito kog Iloilo last week katong nipuli sila si Konsehal Randy Gorion dinhi ug sila si Kirstel. I was in Iloilo, grabe gyud kaayo ang kainit no, and pag uli nako diri for the Holy Week, I spent time with my family. Murag grabe ang init. Kung maayong, mas kumahimo na lang di lagi mo gawas kay ang nig-abli pala ni mos bintana, murag grabe na kayong samaw. Init gyud kaayo. So, ang ilahang gitumbok sa pag-asa nga reminder, kining heat cramps ug heat exhaustion very much likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Kanang taas na kaayo ang mga heat index no between 42 degrees Celsius to 51. So kining heat index mao ni gigamit to measure sa kainit nga bation sa lawas nga lahi isab sa air temperature. Relative humidity is taken into consideration when it comes to measuring heat index. Matud sa pag-asa nga kining effect-based classification moabot og 52 o 52 degrees Celsius extreme danger could already mean imminent heat stroke. Extreme danger heat index is currently seen occurring in May according to the State Weather Bureau. So kini atong nasinati nga kainit karon di pagyud ni mao kay gibana-bana pa sa pag-asa nga posibleng mo grabe pagyud ang kainit inig Mayo. Ang pag-asa, they released their heat index monitoring and forecast information during the very warm months of March to May. So man naman ang March, April naman ron, paingon ngadto sa Mayo. Kinahanglan gyud nga magmatngunta no kung mahimo nga di mo gawas mas labing maayo, kung mahimo nga magpalandong mas labing maayo kay para nako mas better to be safe than sorry. Sa sayong bahin mi anunsyo usab ang pag-asa na termination sa amihan or northeast monsoon season marking the start of the country's warm and dry season. So murag di naman ni madag warmer pwerte naman yung inita. So mao na no as we keep on reminding everyone inom daghang tubig, magpayong, magmatngon kay ug di ta madakpan sa kainit sa panahon, madakpan sa taspis lango. Murag ako nadakpan ko bisag wa koy gawas-gawas pag Holy Week. Di man gyud na mahitabo nga forever lang gyud tang di mo gawas. Nagi panahon mo gawas ta, maniudto, naipaliton. So ang ending makuan gyud bugnaw init. Padong gyud ta anis pislango ra gyud gihapon. Nya subay sab ni ining maong hisgutanan kining gitawag og pertussis dunay nay pipila ka mga dapit sa nasod nga nideklarar nag-outbreak unya dunay nay uban nga kanang nakatala nagpipila ka mga kaso. Dinhi sa Sugbo wala pay outbreak pero matud sa ato ang mga kadagkuan nga ang pertussis cases karon alarming na. Kining pagsaka sa mga kaso sa pertussis o kining I don't know, kung ako, ang sakto siguro nga term, kumpara na ako, kung akong pagsabot, murag hutoy ba kay whooping cough man. So, ang pagsaka, aning pertussis cases in Cebu City is an alarming situation. Unya, doon na natala nga tulo ka mga infant deaths, karon lang tuiga. Apan ang Cebu City Health Department niingon nga wa pa nagkinahanglan nga mo deklara og outbreak. Sa usa ka press conference, si Cebu City Health Officer Dr. Daisy Villa may pasabot nga ang pagsaka sa mga kaso sa syudad makaalarma na apan padayon silang naningkamot to contain it.
Matod ni Dr. Villa, yes, alarming. Alarming talaga ang cases natin kasi tumaas kahit alam natin na every year meron tayong kaso. From January hangtod March 25, 2024, niabot na og 36 cases ang natala sa Cebu City nga naglakip sa 12 ka clinically confirmed cases and 24 laboratory confirmed. Of the said cases, tulog yun ka mga infants ang namatay sa maong sakit. Laboratory confirmed, gipasabot ni Dr. Villa, katong mga gidudahan nga na dunay pertussis and were subjected to swabs. Samtang clinically confirmed are those nga nagpakitang positibo sa ilahang mga swab. Ang tulo ka kamatayon dinhi sa Cebu City naglakip sa usa ka buwan pa lang nga bata nga na-admit ni atong Disyembre 2023 ug namatay ni atong Pebrero 1, 2024. Ikaduha nga namatay mao ang 16 pa lang kaadlaw nga bata nga namatay ni atong Pebrero 7, 2024. Ang ikatulo nga namatay duha ka buwan nga bata nga namatay ni atong Pebrero 20, 2024. So kasagaran sa naigo no ug nakalas kadtong mga puya. Mato ni Dr. Villa kani atong death is laboratory confirmed na siya. Wala siya nakadawat og vaccine. But while cases have only been increasing this year, pertussis has already been recorded in previous years. Mato ni Dr. Villa, ang Cebu City nakatala og tulo ka pertussis cases ni atong 2019. Sa 2021, ang city nakatala og usa ka kaso ug sa mosunod nga tuig tulo usab ka kaso. Ni atong 2023, ang city nakatala usab og usa ka kamatayon samtang tulo ka mga kaso clinically confirmed. Ang maong kamatayon gikan sa Barangay Labangon. Sa milabay nga mga tuig since 2017, ang syudad nakatala nag mga kaso sa pertussis. Although these were suspected cases, matod ni Dr. Villa. Pertussis or whooping cough is a highly communicable disease o makatakod disease of the respiratory tract caused by a bacteria called Bordetella pertussis. It is transmitted through respiratory droplets and is one of the major causes of childhood morbidity and mortality, hence the need for vaccinations. Among the symptoms that Villa highlighted is kining ubo nga moabot og at least 2 weeks, paroxysms or fit of cough, inspiratory whooping, and post-tussive vomiting. Further, Villa said the increase of cases karong tuiga posibleng nga tungod usab sa low immunization rate sa syudad. Ato mga ginikanan, mato ni Dr. Villa, ato mga ginikanan kay kuya na kaayo magpabakuna. Kay actually kining mga bakuna nga atong gipanghatag is mga routine nga vaccination ni siya prevent sa disease. Unya nikalitrag down atong accomplishment kay mao to siya daghan kaayong nahitabo during the time sa Dengbaksya. Mato ni Dr. Villa, ang mga nahitabo during the rounds of Dengbaksya might have instilled fear among the parents that went on until the fight against COVID-19. Matod ni Villa, nakadawat sila report sa mga kaso sa pertussis ni antong Pebrero 16, 2024 o gikan didto nagsugod na sila pakigtagbo sa mga opisyal sa barangay ug sa City Health Team. Human niini, ang City Health may coordinate usab sa mga barangay nga dunay mga suspected cases nga naglakip sa barangay Mabolo, Pasil, Sawang Calero, Binalyo, Tisa, Suba ug Cogon Pardo. Subay usab niini, si Dr. Villa niingon nga dali dayon silang nagsugod sa ilang catch up and immediate containment vaccination, ilabi na sa mga puya nga nagpangidaron og 6 ka semana ngadto sa 56 months within the areas that are in a 56-meter radius of the barangays that were affected. Villa further assured that there are enough vaccines in the city. Subay niini, gitumbok ni Dr. Villa ang kaimportante sa paghimo nining routine vaccinations ug nang hinaot sab siya nga ang mga ginikanan ipakumpleto ang bakuna sa ilahang mga anak. O tinuod na, di na malikayan kay tungod gyud atong Dengbaksya daghan ang nangahadlok plus ni uso pa ning kaning fake news mananaw sa Facebook bisag di gyud tinuod mutuo mas mutuo pa nga to sa Facebook kaysa tinuod ng mga balita. O mo na resulta ang ending mahadlok moabot ang panahon ani nga karon na uso kadang na ako na manuktok aw dili na takatog inig human ani unsa na say mahitabos gawas di na sa tamang gawas kay init man kay panahon pero tan-aw ninyo timbang-timbanga get your news
and information from reliable sources. Kanasag na capacity nga makahinabi og mga competent authority ba? Kinsa man ang competent authority kana bang marites sa inyong silingan dili sad siguro no. Competent authority gani may ang kagpanglawa syempre Department of Health, City Health, mga doktor ba? Dili ka nang magpa-doktor na sa na MD murag doktor. Dili pud na mao. Arita mo subay sa tinuod. Mingon kag mga kainit sa panahon, ari kas pag-asa. Dili taan nang magtagna-tagna. Ang uban bitaw magbuot-buot naman lang bisag unsa nila mauna-unaan nga idapat. So arita subay ta sa daan nga matarong. Kaya ang tao nga di mo subay sa daan nga matarong, mao na gitawag og hubog. Ito ato lang ang tan-awon nga kanang tinuod gyud ang ato ang basihan. Kay lisod man sad kaayo og magsigitag patakag tuo so di na magkadimao. Okay? So murag piki naman sa oras ato pataning ipapasok kining usa. Sige ato lang ning butangan gamay. Kining di ba gibungkag naman tong duha ka skywalk sa Fuente. Doon na rin nadawat sad nga report o nya gikumpirmar sab sa project manager sa CBRT nga kining 40 na katuig nga clock tower sa Osmeña Boulevard sa Cebu City tangtangon kuno to make way for the bus rapid transit project. I-confirm ni sa CBRT project manager nga si Norvin Imbong. O niya nagbarog na ko niya diha sa Fuente Osmeña Rotunda since 1984. Ato ning tiwason, ako lang ning paambitan karon tiwason tanig hisgot ugma. Kaya wa naman tayo oras, ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahal. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawgon og black sheep. Nan, unsa man di ay angay buhaton so sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 sila yun. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaihon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Musa kung ikaw may himong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kanyang pulong na nagkataw giya sa itong kinabuhi. Pag-ambok kita. Na ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kiniya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usap sa among mga kiniya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanidayanan Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. O diri sa studio, ang ato ang birthday girl nga si Ferdy Katubay. Nagsaulog siyang 18th birthday. Kagahapon man to, Ferds, no? Oh, at Thursday yung birthday, o niya, di man pwede mag-party kay kuan man to ka ng panahon sa puasa, karon na lang kuno siya mag-celebrate. Ready na si Doña Daisel o si Ma'am Paparts para sa iyong celebration. Happy birthday, Ferdy. May have more birthdays to come.
ug unya happy birthday sa tanang mga nagsaulog silang adlaw na tawhan for the past few days, no? Kay murag ubay-ubay man tong holiday. So for now, happy Easter everyone. Anya sangan gihapon sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako si Malu Inocando Tabar. Salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa Usa ka pagtuo